Hindi makalabas ng bansa si Maria D. Cruz kasi nagkaproblema siya sa birth certificate niya. Ang pangalan niya sa lahat ng dokumentong meron siya ay Maria. Pero nalagyan ng letter H ang dulo ng pangalan niya kaya ito'y naging Mariah. Ang birth date niya rin talaga ay April 23, 1995. Pero ang lumalabas sa birth certificate niya ay April 25, 1995. Ngayon nahihirapan si Maria na lumabas ng bansa dahil hindi tugma ang birth certificate niya sa lahat ng dokumentong meron siya. Ito namang pangalawang halimbawa natin ay si Sincerely Yours 98, A. Dimagiba. Gusto rin niyang papalitan ang kanyang pangalan dahil sa nakakahiyang tunog nito. Sa halip na ang kakaiba niyang pangalan na Sincerely Yours 98, gusto niyang gamitin ang palayaw niya na Cindy bilang bagong pangalan niya. Gusto rin niya na maitama ang kanyang kapanganakan sa birth certificate. Ang birth date niya talaga ay October 1, 1998, pero ang nakalagay sa birth certificate niya ay October 1, 1995. Ano po kaya ang solusyon dito sa mga sitwasyong hindi tama ang nakalagay na mga impormasyon sa birth certificate? Hi! Welcome to Espresso Legal, where law meets your daily brew. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga solusyon sa pagkakamali sa birth certificate. Ayon sa Clerical Error Act as amended, hindi na kinakailangang dumiretso sa korte sa pagbabago ng mga clerical o typographical error sa birth certificate. Kapag sinabi nating clerical, ano po ito? Ito ay pagkakamali lang sa pagsusulat o pagkopya o pagtype. Ito ay mga kamalian na halata sa ating pag-unawa. So ano-ano po ang sakop ng Clerical Error Act? Una po ay maling spelling na first name o nickname. Halimbawa na ilagay na Juan de la Cruz kesa sa tama na Juana de la Cruz. Pangalawang sakop po ng Clerical Error Act ay araw at buwan ng kapanganakan. Halimbawa, nailagay na October 1, 1995 kesa sa tama na August 1, 1995. Balikan po natin si Maria. Matatandaan po natin na ang nakalagay sa kanyang birth certificate ay Mariah. Ang tunay na birth date ni Maria ay April 23, 1995. Ngunit ang lumalabas sa kanyang birth certificate ay April 25, 1995. Kita natin ang pagkakamali ay letra lang sa first name at maling araw. Ito po ay halata sa ating pag-unawa na simpleng pagkakamali lang ito sa pagtatype. Kaya pasok po ito bilang clerical error. At ayon sa Clerical Error Act as amended, kapag clerical error o typographical error, pwede na po tayong dumiretso mag-file ng petition for correction of clerical error or petition for correction of entry sa local civil registry kung saan nakarehistro ang kapanganakan ng isang tao. Pangatlong sakop ng Clerical Error Act ay middle name na typographical error lang. Halimbawa, tama ang apelyido ng nanay sa birth certificate ng bata, pero ang nakalagay na middle name ng bata ay mali. Panghuling sakop ng Clerical Error Act ay pagkakapalit ng middle name at last name. Halimbawa, nakalagay sa birth certificate ng bata bilang pangalan ng tatay ay Antonio Cruz at ang pangalan sa pagkadalaga ng nanay ay Melba Mendoza. Pero ang nakalagay sa pangalan ng bata ay April Cruz Mendoza. Kita natin dito nagkapalit ang middle name at last name ng bata. Halatang halata sa pag-unawa natin na kamalian lang ito sa pagtatype. Ngayon po, ano po kaya ang proseso para maitama itong mga typographical or clerical error na sakop ng Clerical Error Act? Una po, kinakailangan magpagawa ng petisyon sa abogado. Ito ay petition to correct clerical error. Matapos ito, pumunta po tayo sa local civil registry kung saan nakarehistro ang ating kapanganakan. Dalhin ang petisyon na ipinagawa sa abogado. Magdala rin po ng kopya ng birth certificate na may entry na gusto itama at magdala ng at least 2 dokumento na magiging ebidensya sa pag-correct ng entry, tulad na lamang po ng baptismal certificate, voter's ID,
Employment ID, GSIS o SSS o UMID ID, driver's license, NBI o police clearance at iba pa. I-file po natin ang petisyon at magbayad po tayo ng filing fee at publication fee. Ngayon po, ano naman po ang hindi sakop ng Clerical Error Act? Mga first name o nickname na hindi typographical error, hindi na po yan sakop ng Clerical Error Act. Halimbawa, kung ipapabago po natin ang pangalan galing Denise to Juana. Malayo-malayo na po iyan na pagkakaiba kaya kailangan idaan na ito sa korte. Kailangan din po dumiretso sa korte kapag gusto po nating maitama ay apelyido o surname at middle name na hindi na typographical error. Tulad na lang niyang kasi nga hindi ka sinusuportahan ng tatay mo kaya gusto mo na lang tanggalin ang apelyido ng tatay mo at gamitin na lang apelyido ng nanay mo. Kailangan pa rin dumaan yan sa korte. Ang nationality din po ay kailangan idaan sa korte. Ang ating pagka-Filipino po, hindi po basta-basta natin papalitan ito. Kailangan po natin dumaan sa korte. Ang edad ay dapat idaan din sa korte. Halimbawa, nagkamali sa birth year. From 1970, naging 1980. Korte na po iyan. Pati na rin po ang mga civil status. Kung single ba o married ang isang tao. Ngayon po, ano po kaya ang dahilan bakit dapat sila dumaan sa korte? Dahil po, sila ay pagkakakilanlan na sa pagkatao. May interes po ang ating gobyerno sa pagkakakilanlan ng kanyang mamamayan. Hatol ng Korte Suprema sa Republic versus Mercadera, kailangan ng desisyon ng korte para maiwasan ang anumang pandaraya at upang mabigyan ng oportunidad para tumutol ang ibang mga tao na maaaring maapektuhan ng desisyon o pagbabago. Balikan po natin ang sitwasyon natin kanina. Matatanda ang gusto ni Sincerely Yours 98 Dimagiba na papalitan ang kanyang pangalan dahil sa nakakahiyang tunog nito. Gusto niya ring papalitan ang taon ng kanyang kapanganakan. Ngayon po, typographical error pa po ba ang mga ito? Hindi na po. Ayon sa ating batas, ang first name na gusto ni Sincerely Yours 98 na Cindy ay hindi na typographical error lang. Kaya kinakailangan niyang dumaan sa judicial na proseso. Ganoon din naman po sa taon ng kapanganakan. In summary, kapag typographical o clerical na error, yung mga kamalian na halata sa unawaan natin na nagkamali lang yan sa pagtatype, pwedeng idaan niyang petition to correct clerical error sa local civil registry. Pero kapag ang entry ay hindi na po clerical o di kaya nakakaapekto na sa pagkakakilanlan ng isang tao, diretso korte na po tayo. At iyon po ang mga solusyon kung paano natin maitatama ang kamalian sa birth certificate. Thank you for brewing up some legal insights with us at Espresso Legal. Tandaan po natin, every cup counts and understanding the law. Until our next beautiful discussion, keep sipping and stay legally savvy. To learn more about the law, don't forget to like and subscribe. Bye!